Oh my goodness. Medyo nagulat pa ako dito mga sangkay kasi si former Speaker Romualdez at itong si Zaldico daw po ay kinalampag na ng ombudsman at ngayon ay kinasuhan na. Well, alamin po natin kung gaano katotoo itong balita mga sangkay. Alright guys, magandang oras po sa inyong lahat. This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Alam nyo, tayo naman po mga sangkay ay neutral, no? Pagdating po sa mga nagaganap nitong kalampagan, mga sangkay pagdating po sa mga politiko. No? At ngayon, titignan po natin, aalamin po natin anong nangyari dito kay Speaker Romualdez. Kasi nga po, dinutdot na po siya, kasama po si Zaldico ng ombudsman. So, ibig sabihin, ang ombudsman, wala pong kinikilingan dito kasi kahit si Romualdez, mga sangkay, di ba? Well, tingnan po natin, no? Huwag niyong kalilimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel at i-follow niyo rin po tayo sa Facebook, alright? Follow niyo po itong ating Facebook page. Ngayon, rekta po tayo kasi ako nagulat po talaga. Kasi nagkaroon po dito ng tinatawag na supplemental complaint daw po sa kasong plunder, graft, bribery. Inihain daw po ito versus Romualdez and Co. Ano ibig sabihin nito, mga sangkay? Inihain ng special panel investigators mula sa Office of the Ombudsman ang isang supplemental complaint kung saan inirekomenda ang pagsasampa ng iba't ibang kasong kriminal laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldico at iba pang individual. So ayun na nga mga sangkay, tinuluyan na po ang former speaker ng ombudsman. At ito, kung uusad man po itong kasong to, may chance naman po si dating Speaker Romualdez na sagutin lahat ng ito kung totoo o hindi. Kasi kung hindi totoo mga sangkay, makakalusot siya dito. Kung totoo naman, alam niyo na ang patutunguhan yan mga sangkay. Pero yun na nga, nag-file ng complaint sa kasong plunder, graft, bribery, itong Office of the Ombudsman. Ayon po dito, ito ay kaugnay ng umano'y illegal na pagkamal ng tinatayang 56 billion. Grabe, laki. Mula sa mga transaksyon ng pamahalaan sa pagitan ng taong 2022 at 2025 sa pamamagitan ng mga infrastructure at flood control projects batay sa nakalap ng Abante na kopya ng 104 pages supplemental complaint ng ombudsman. So ito na. Ay may agam-agam pa naman tayo mga sangkay na baka ano tawag dito? Baka drama lang daw po. Actually, hindi po ako mga sangkay, mga ano pala, mga iba diyan. Baka daw drama lang to na hindi totohanin talaga ng Office of the Ombudsman. Pero ngayon, ayan na. Yung hinihintay ninyo, yung mga DDS, di ba? Ayan na. Ano masasabi nyo ngayon? Mukhang tinutoo eh. Naglalaman ng supplemental complaint ng mga bagong nakuhang documentary at testimonial evidence. Kabilang ang umano'y mga cash delivery, salaysay ng mga testigo at mga corporate transaction na sinasabing magpapatibay sa mga reklamong isinampa laban kina Romualdez, Co. at iba pa nilang kapwa respondent. Sino kaya itong mga kapwa respondent, mga sangkay, no? So, ito yung chance. No? Hindi pa naman po dito guilty si dating Speaker Romualdez. No, hindi pa. Ano pa lang to, fina-file. Pero mga sangkay, ang tingin kasi plunder eh. Kapag ka lumabas na po ang resulta, halimbawa, talagang tuloy ang kaso, habang umuusad ang kaso, talagang rekta sila sa kulungan yan. Hindi po sila makakalabas hanggat. Kasi wala pong ano to eh. Pagkakaalam po natin, plunder, wala po talagang bail to eh. 'Di ba? Sila sila Marcoleta. Isinalarawan dito ang umano'y mekanismo ng pagpasok ng flood control projects sa National Expenditure Program or NEP at General Appropriations Act or GAA, gayon din ang proseso ng pag-aproba, bidding at implementasyon ng mga proyekto o na umano'y ginamit sa kickback scheme. Nako.
Malalim to, mga sangkay. Ito nga sinasabi ko na ngayon, sa administrasyon na to, naisiwalat po talaga kung paano pinapatakbo nila yung sistema. No? Sistema kung paano kinukuha daw ang pera ng taong bayan na dapat sana sa mga proyekto. Isa sa mga pangunahing ebidensyang binanggit ay ang testimonya ng dating opisyal ng Department of Public Works and Highways na si Roberto Bernardo na umano'y naglahad ng kung paano isinasagawa ang pagpopondo sa mga proyekto at ang umano'y pag-aayos ng mga commitment o kickback. Grabe, no? Parang normal na lang ata ito sa Pilipinas. Laklang to. Nakapaloob din dito ang mga aligasyon ng paulit-ulit na pagpapadala ng mga maleta na may lamang salapi. O, nabanggit na po yung maleta. Sa mga ari-ariang iniuugnay kay Romualdez, kabilang ang mga lokasyon sa Forbes Park, sa Makati, Horizon Homes at sa Bonifacio Global City, Aguado Street sa Maynila at Valley Verde sa Pasig. Hindi, mga sangkay, no? Nabanggit yung maleta, ha? So, ibig sabihin, may katotohanan yung mga maleta. Pinick up po, mga sangkay, ng Office of the Ombudsman, yung mga testimony, mga sangkay ng mga dating sundalo. Batay sa dokumento, hinihiling ng mga investigador ng Ombudsman na sampahan ng kasong plunder sina Romualdez at Co. Gayon din si Jocelyn Sereno at iba pang hindi pa nakikilalang John at Jane Does. Sino to? So, hinihiling pa lang dito ng mga investigador na sampahan pala ng kasong plunder. Akala ko ano to? Teka lang. Supplemental complaint. So, they are asking pa lamang po na sampahan na po ng kaso. Ito ay dahil sa umano'y sabwatan upang magkamal ng yaman sa pamamagitan ng diversion at misuse ng public funds at pagtanggap ng hindi nararapat na benepisyo mula sa mga transaksyon ng gobyerno. Bukod sa plunder, hiniling din sa ombudsman na sampahan sina Romualdez at Co. ng kasong direct bribery sa ilalim ng Revised Penal Code at paglabag sa Section 3A at 3B ng Anti-Graft and Corruption Practices Act. Grabe, mga sangkay, matindi pala to. Hiniling din ng reklamo na sampahan si Romualdez ng kasong indirect bribery habang ang iba pang respondent ay inirekomendang kasuhan bilang mga umano'y accomplice sa mga nabanggit na krimen. Kasama rin sa reklamong inihain ang kasong money laundering laban ang bibigat kaila Romualdez at Attorney Jose Raulito Paras dahil umano sa pagtatago at paglalabas ng pinaghihinalaang nalikom na iligal na pondo. Inirekomenda rin ang pagsasampa ng kasong money laundering laban kina Jocelyn Sereno, Hermoheni Oril, DS Tansuico, and Associates, ilang opisyal ng Samcan Foreign Exchange Corporation, ang tindi nga po nito, medyo malalim to at iba pang respondent dahil umano sa pagtulong sa money laundering activities. Nako, matindi pala itong kasong to, mga sangkay. So good luck kay former Speaker Romualdez at kay Zaldico. Sila na bahala dito, mga sangkay. Ipagdasal na lamang po natin ang katotohanan ay lumabas. Mukhang hindi natakot si Remulla, mga sangkay, sa planong impeachment laban sa kanya. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.